Sa ngayong araw na ito dahil nga sa walang tigil ang labanan ng Israel at Hezbollah, inatake na din ng US ang mga target na Houthi sa Yemen. Ayon sa isang opisyal ng US, ang pag-atake noong Biyernes ay tumama sa mga weapon system, mga base militar, at iba pang kagamitan na pag-aari ng mga rebelde na sinusuportahan ng Iran. Ayon sa opisyal, na humiling na huwag pangalanan dahil sa mga detalyeng hindi pa opisyal na inilalabas, tinamaan ng mga aircraft at barko ng US ang mga kuta ng Houthi at ang eksaktong bilang ng mga target ay hindi pa matukoy dahil kakaumpisa pa lang ng operasyon. Ayon sa media ng Houthi, 7 pag-atake ang tumama sa paliparan ng Hodeidah, isang mahalagang port city, at sa lugar ng Kateib na kung saan matatagpuan ang isang base militar na kontrolado ng Houthi. 4 na pag-atake ang tumama sa lugar ng Seyana sa Sanaa, ang kabisera, at 2 pag-atake ang tumama sa lalawigan ng Damar. Pagkatapos naman maglabas ng babala ang Israel sa mga mamamayan ng Lebanon na umalis na sa timog na bahagi, sunod-sunod na mga pagsabog ang naiulat sa timog na bahagi ng Beirut. Ayon sa mga imahe at video mula sa mga ahensya ng balita, makikitang may usok na tumataas sa Dahieh sa timog ng Beirut nitong Sabado ng umaga, kasunod ng mga airstrike ng Israel, at may mga ulat din ng serye ng malalakas na pagsabog at usok ang nakikitang tumataas mula sa lugar na malapit sa paliparan. Muling ding nagsagawa ng malupit na series ng mga airstrike ang Israel nitong Biyernes na tumama sa mga suburb ng Beirut at pinutol ang pangunahing tawiran sa hangganan ng Lebanon at Syria na ginagamit ng libu-libong taong tumatakas mula sa pambubomba ng Israel laban sa militanteng grupo ng Hezbollah. Inakusahan ng Israel ang Hezbollah ng paggamit ng mga tawiran sa hangganan ng Syria upang magpasok ng mga armas at may ebidensyang tinitarget ng Israel ang mga pangunahing daan, kabilang ang mga international routes at internally, tulad ng ginawa nila noong digmaan noong 2006. Ayon sa pamahalaan ng Lebanon, mahigit 300,000 na katao, na karamihan sa kanila ay mga Syrian, ang tumawid mula Lebanon patungong Syria sa nakalipas na 10 araw upang makaiwas sa tumitinding pambobomba ng Israel. Sinabi din ng militar ng Israel na nakakitil na sila ng 250 Hezbollah sa Lebanon mula nang magsimula ang kanilang ground incursion noong Lunes ng gabi. Ayon kay tagapagsalita na si Nadav Shoshani nitong Biyernes, karamihan sa mga sundalong Israeli na nakitil ay nakitil sa labanan na naganap sa malapitang sagupaan laban sa mga militante ng Hezbollah. Sinabi rin niya na ang mga lugar na kinikilusan ng mga sundalo ay puno ng mga pampasabog at mga armas. Nang tanungin kung gaano katagal aabuti ng ground incursion at kung posibleng tuluyang lipulin ng Hezbollah mula sa hangganan ng Israel at Lebanon, sinabi ni Shoshani na ang misyon ng Israel ay tiyakin na wala na sila roon. Pagkatapos, pag-uusapan natin kung paano namin masisiguro na hindi na sila babalik. Ayon naman sa information, hindi tulad ng pag-atake noong April, tanging mga ballistic missile na may higher flight speed kumpara sa cruise missiles ang ginamit ng Tehran sa pag-atake. Ayon sa pagsusuri ng publication, naglunsad ang Iran ng 180 missiles at 32 sa mga ito ang tumama sa base ng Israeli Air Force sa Nevatim. Bukod pa rito, hindi bababa sa isang bala ang bumagsak ilang daang metro mula sa punong tanggapan ng Mossad, ang intelligence agency ng Israel sa Tel Aviv. Napansin din na ang mga interceptor missile na ginagamit ng Israel ay mas mahal at mas kaunti kumpara sa mga missile ng Iran, kaya't kinakailangan ng mga autoridad ng estado ng mga Hudyo na unahin kung aling mga lugar ang dapat protektahan ng mas mahigpit. Ayon sa pahayagan, bagaman may ilang mga missile ng Iran ang umabot sa kanilang target, nabigo ang Tehran na malubhang pahinain ang kakayahan ng Israel sa depensa. Ayon naman kay Ayatollah Ali Khamenei, sa harap ng napakaraming tao na nagtipon upang pakinggan siya magsalita sa Tehran noong Biyernes, ang mga pag-atake ng missile ng Iran laban sa Israel ay tama, makatuwiran at ayon sa batas. Inilarawan ng pinakamataas na pinuno ng Iran ang pag-atake bilang minimum na kaparusahan para sa tinawag niyang nakakagulat na mga krimen ng Israel habang nanguna siya sa mga panalangin noong Biyernes sa kabisera, isang bagay na hindi niya ginawa mula pa noong 2020. Sa kanyang sermon, pinuri ni Khamenei si Nasrallah at nagpahayag ng suporta para sa Hamas at Hezbollah na sinabi niyang nagbibigay ng mahalagang serbisyo sa buong rehiyon at sa buong Islamic world. Sinabi niya na ang mga grupong armado na kaalyado ng Iran ay hindi aatras sa kanilang tunggalian laban sa Israel na pumasok sa bagong yugto matapos ang paglusob ng Hamas sa Israel halos 1 taon na ang nakalipas. Ang Iran ang pangunahing taga-suporta ng Hezbollah at Hamas, pati na rin ng iba pang mga armadong grupo sa gitnang silangan na umatake sa Israel. Sila ay madalas na tinatawag na Axis of Resistance. Sa mga nakaraang linggo, ilang matataas na lider ng mga grupong kaalyado ng Iran at ng makapangyarihang sangay ng militar ng Iran, ang Revolutionary Guards, ay nakitil
sa mga pag-atake ng Israel o mga itinuturing na assassination ng Israel. Ang pagpapakita ni Khamenei sa harap ng napakaraming tao sa Tehran ay isang palatandaan ng kabigatan ng sandali para sa rehimeng Iranian na humaharap sa malawakang pagkadismaya sa loob ng bansa. Ito ay maaaring basahin bilang pagtatangkang ipakita ang lakas at ibalik ang credibility ng Iran bilang leader ng Axis of Resistance. Ang pampublikong pagpapakita ay inilaan din upang ipakita na si Khamenei ay hindi nagtatago matapos lumabas ang mga ulat na siya ay dinala sa isang ligtas na lokasyon kasunod ng assassination kay Nasrallah. Kinumpirma naman ng IDF na 2 sundalo nila ang nakitil at 24 ang napinsalaan sa isang pag-atake ng drone sa hilagang bahagi ng bansa ayon sa ulat ng press service ng IDF. Ayon sa ulat, ang mga signalman mula sa 13th Battalion ng Golan Brigade na nakaduty sa isang kampo militar sa hilagang bahagi ng Golan Heights ay nakitil sa isang pag-atake ng 2 unmanned aerial vehicles na inilunsad mula sa teritoryo ng Iraq. Umabot na sa 726 ang kabuuang bilang ng mga sundalong Israeli na nakitil sa bagong yugto ng labanan sa gitnang silangan, ayon sa press service ng militar. Dagdag pa dito, ayon sa opisyal na tagapagsalita ng Hezbollah sa Telegram, hindi bababa sa 20 sundalong Israeli ang nakitil o napinsalaan sa sagupaan laban sa mga miyembro ng Hezbollah sa timog na bahagi ng Lebanon. Ayon sa pahayag, naglagay ng mga pampasabog ang mga Shia militia sa daraanan ng kalaban at pagkatapos ay pinasabog ang mga ito mula sa malayo. Sinabi din ng tagapagsalita na inatake din ng mga unit ang mga puwersa ng kalaban gamit ang mga maliliit na armas at mga grenade launcher at napilitan silang umatras pabalik sa hangganan. Bilang tugon, nagsimula namang bombahin ng mga tropang Israeli ang teritoryo ng Lebanon gamit ang apoy bilang cover-up para sa isang pagsalakay upang mailikas ang kanilang mga nakitil. Dumating naman ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi sa Damascus upang talakayin ang mga pangrehiyong pangyayari at bilateral relation kasama ang mga opisyal ng Syria, ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry nitong Sabado. Ito ay kasunod ng bihirang pampublikong sermon ni Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamataas na pinuno ng Iran, noong Biyernes sa Tehran, na kung saan ipinahayag niyang muling lalakas ang Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza sa ilalim ng mga bagong leader at ipinagtanggol ang legal at lehitimong ballistic missile attack laban sa Israel ngayong linggo. Nagsasagawa si Araghchi ng series ng mga diplomatikong pag-uusap kabilang ang mga European foreign ministers na kung saan iginiit niya na hindi naghahangad ang Iran ng paglala ng sitwasyon at sinabing hindi tulad ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon, ang mga target ng Iran ay mga target pang-militar at hindi sibilyan. Sinabi naman ng peacekeeping force ng United Nations sa Lebanon na hindi sila aalis sa kanilang mga posisyon sa katimugang bahagi ng bansa sa kabila ng hinihinalang kahilingan ng Israel na lumipat sila. Noong September 30, inabisuhan ng IDF ang UNIFIL tungkol sa kanilang intensyon na magsagawa ng limitadong ground incursions sa Lebanon. Hiniling din nila na ilipat namin ang ilang mga posisyon. Ayon sa pahayag ng UN Interim Force in Lebanon, dagdag pa dito, mananatili ang mga peacekeepers sa lahat ng posisyon at patuloy na iwawagayway ang watawat ng UN